mga kasarkisim. So ngayon ay nandito ulit tayo sa Espiritu Santo dahil day 2 ng first aid. At mag-uumpisa na. Ang una pala muna ay magmimisa daw muna. Dahil tapos na ang banal na misa ay nandito na rin yung mga magtuturo ng first aid. At tara, samahan nyo ako. Part po ay tinatawag tayong chain of survival. So, early recognition, call for help. Sabi ni Dr. Cohen, cardiac arrest. Ano ba yung tinatawag na cardiac arrest? Ano yung ibig sabihin ng cardiac arrest? What? Heart? Heart attack. Ano pong ibig sabihin ng yan sa heart? Ayun. So, at rest. So, yung puso tumigil sa sa pagtrabaho or pagtibok. So, napagod na daw. Okay. So, early CPR. Ano po yung tinatawag na CPR? Cardio? Pulmonary resuscitation. Okay. So, ibig sabihin, anong nakikita nyo dito sa sinasabing cardiopulmonary resuscitation? Anong ibig sabihin? Cardio. Ano yung cardio? Heart. Ano yung pulmonary? Lungs. Resuscitate? Give? Or live. Yan. Giving life or live. So, by type. So, ginagawa yon para ano? Within the, habang hindi pa dumarating yung early or yung ating tinatawag na AED. Okay. So, after ng early CPR, nagkaroon tayo ng early defibrillation. So, bakit sinabing early? Kasi wala siya sa hospital. Wala siya pala sa hospital. Wala pa yung mga pwedeng medical line, doctors, yan. Ambulance. Okay. Post-resuscitation care. Okay, ito na yung kunwari ang travel sa ambulance. If yung ambulance is capable or advanced life support. So, ayan yung mga ambulansya na merong AED na, meron ng patient monitor, may oxygen. Okay. Yes? Yan. Put simply, the chain of survival is just a series of steps forming a virtual chain, which give a best chance of survival from cardiac arrest. Or when the heart stops from okay. So, if all of steps of the chain are followed promptly, then the victim has the best chance to surviving the cardiac arrest. Okay, sabi daw, may chance na mag-survive yung pasyente kapag nagawa yung umayos yung Yan. Hindi naman basta CPR. Kasi baka mamaya, wala na palang ang tagal natin, hindi natin na-recognize kagad na yung tao ay maaaring mag-cardiac arrest. Kasi kung sabihin mo, nag-CPR ka nga, yung pala, ang tagal na pala din ng pasyente na nag-cardiac arrest. So, hindi mo na siya na-recognize na ongoing na siya sa cardiac arrest. Parang useless na. Kasi kahit anong gawin mo, kung matigas na yung katawan ng tao, kung nag-subside na yung dugo, wala na. Okay? Next. Ito yung tinatawag na early recognition or kailangan makatawag agad ng tulong. Okay. Early contact should be made with the emergency services after the cardiac arrest. So, yung slides ang may problema. Then, in addition, severe conditions which may lead to a cardiac arrest, example, heart attack, should be recognized as emergency medical health call promptly. Ibig sabihin, agad-agad. So, may namamatay pag sa heart attack. May namamatay. Yung simple heart attack daw ang namatay, yung ba yung nilalagay? Pag sinabing sa death certificate, heart attack ba yung kinamatay?
Ayun. Cardiac arrest. So yung heart attack, ayun yung cause. Okay. So walang nilalagay sa anong cause of death? Sinasabi nila heart attack. Pero ang talagang dahilan is yung ito ng pagtibok ng puso. Okay. Next slide. Early CPR, cardiopulmonary resuscitation should be commenced immediately after cardiac arrest has occurred. The patient has stopped breathing. Anyone can perform CPR ideally. There should be no interruption in CPR before the ambulance arrives. Okay, sinasabi lang dito, kapag ang isang tao na-recognize na nagkakaroon ng heart attack pa lang hindi arrest pa lang. Kapag ang tao nagkakaroon ng heart attack, ano yung mga pwedeng sign? Nagka-heart attack ang tao. Yes? Possible. Ano yung ginagawa niya sa kamay niya, sa face niya? Yun ang sign. Mahawak sa dibdib. Sobrang, sakit nun. Tapos, yung pain nun, nagraradiate saan? Hanggang likod, sa katawan, stomach, hanggang likod, sa shoulder, yan. Nagraradiate. So, yun ang maaaring maging senyales ng pagkakaroon ng heart attack. Okay. Nanlalamig o nagbubutil-butil yung pawis. Yan. Possible yung iba, akala nila heart attack, pero stroke. Pwedeng stroke kasi naninigas yung kamay, mild stroke. Or pwedeng, stomach pain. Yan. Pero pag sobrang stomach pain na, at yung stomach pain mo, maakit na, papunta sa puso, yan. Possible it's Okay, ang sabi lang dito, kapag sinimulan na yung sa CPR, kailangan walang? Ano sinasabi? Interruption. So, kailangan hindi siya mapigil o mahinto. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na cycles. So, kada cycles, meron tayong tinatawag na series. 30 compression, then 2 rescue breath. Okay, may ratio. So, sa isang minuto, kailangan makaisang daan tayo hanggang 1? 5 cycles so 30 per sa isang minuto, ilang kailangan? 150 ba? 130? 130. More or less. No? Okay. So, magkakaiba kasi tayo ng bilis minsan. Pero dapat may rhythm tayong tinatawag. Okay. Next. Early defibrillation. So, ito yung electric shock. Okay. So, yung nakikita nyo sa TV. Yung ng AED. Yung gagamitin natin bilang responder is automated. Yan. Kasi sa kanila yung sa mga hospital is manual yun. So manual, per dose. Kung ano yung sinabi ng doktor na ilagay na dose, ay yung ilalagay ng isang emergency, tawag natin, may mga code kasi code blue or code doctors, nilalagay nila dun sa kanilang machine para malaman or ma-restart yung part. Okay. So, the AED itself, yung sa atin, bilang training, ito po, di battery. So, ganit din po yung mga AED na ginagamit sa dito sa ating mga ambulance. Di battery rin po yun. Yung iba, disposable, yung battery. Yung iba po, minsan, isang best lang. Yung iba, charge. Okay. Pero di naman pong AED na mismo yung AED is disposable. Yung medyo maliit. Okay, wait lang. So, basic term, defibrillation
attempts to restart the heart earlier. Defibrillation is associated with better survival from cardiac arrest. So, ang ginagampanan ng AED is to restart the heart. Pero sa ating AED na ginagamit, hindi lang siya ginagamit na pang-restart, kundi ina-analyze na yung rhythm ng puso ng okay. So, maririnig nyo hindi mismo nag-comment siya dun sa responder. Analyzing heart rhythm. Ibig sabihin, hindi basta-basta nagkukuryente si AED. Okay. So, si AED, as automated siya and external siya ginagamit, hindi siya ganun ka-hard. Huwag kayong matakot. Pero, siyempre, kapag nabasa niya, if the patient ay walang heartbeat, walang meaning out, walang response. So, mag-aano siya na, kuryentehin yung pasyente para restart yung heart. Okay, kaya pinapatanggal yung ating mga kamay. Pinapataas. Kasi bakit? Yan. Maaari tayo makuryente rin. So, yun. So, sa mga hospital, manually nila yun, manually nila ina-adjust yung dose o yung power o yung shock na ibibigay dun sa pasyente. Next slide. Early advance care. Okay. So, sinasabi lang dito, after revive ng pasyente, kailangan lang, dalhin siya agad saan? Sa hospital. Bakit? Kasi maaaring maulit. Okay? Saka isa pa, yung ganung condition is life and death. So, kailangan siyang i-monitor ng mga doktor. Yan. Lalong-lalo pagka ilang beses na or ilang beses na naging pasyente nyo is nag-cardiac arrest or may history na. Okay. Next slide. Risk factor for cardiovascular disease. So, sabi nga dito, risk factor that can be changed. So, hindi na nare-reverse. Okay, heredity. Kapag namamana nyo na yung sakit sa puso. Okay. Lalo na yung mga talagang ang katawan, ang field ng katawan is medyo malalaki. Tapos meron silang sakit na mana. So, sa dami ng pinamana, sakit sa puso, sakit pa. Okay. Diba? Then age. Walang inaanong age ang cardiac arrest. Bakit? Ayun. Kasi, ang cardiac arrest maaaring complication sa ibang sakit. Diba? Ang paghinto ng tibok ng puso ay maaaring complication sa ibang sakit. Katulad na lang po ng mother ko. Actually, wala po siyang sakit sa puso. Pero dahil nga na siya dun sa magkakaroon ng stroke, then meron din siyang tinatawag na glaucoma or cataract. Yan, may doon siya. So, maraming complication na. Then saka nagkaroon siya ng enlargement ng heart. Yun, isa na yun sa mga naging cause ng pagka-cardiac arrest niya. So, gender, hindi pinipili, babae, lalaki. Okay po? Next. Yan, risk factors of cardiovascular disease pa rin. So, ano ba yung mga pwede nating maiwasan? Tayo dun sa pagkakaroon ng ng heart attack or cardiac arrest. So, cigarette or smoking, yan. Maaaring sa paninigarilyo nyo, mas kayo?
maging prone sa magkakaroon ng heart attack or cardiac arrest. So, yung from the pag maninigarilyo, nagkaroon ng stroke, high blood, yan. So, ang hypertension po, maaari rin po yan. Then, yan, yun nga. Elevated cholesterol, mataas na cholesterol. Lack of exercise. So, hindi lang ibig sabihin na, ay, wala naman ako sakit, wala naman ako. Pero kung kayo, sa bahay nyo, hindi naman kayo nagsisikala ng araw, hindi kayo nag-exercise, maaari din kayo cardiac arrest. Obesity. Hindi lang naman lahat ng nag-exercise, hindi lang lahat ng kundi yung mga stress din, kahit wala na ginagawa sa bahay. Diba? Pero pag stress talaga, possible, ma-heart attack ka or magkaroon ka ng tinatawag na paghinto ng tibok ng puso o cardiac arrest. Diabetes. Yan. Next. So, sa diabetes po, maaaring yung blood niya po sa sobrang taas o sobrang baba. So, heart attack o myocardial infarction or tinatawag na MI. Maririnig yan minsan sa emergency room. Nag-MI yung pasyente. Ilang attempt na. So, ilang MI niya na. So, yun yung pwedeng maririnig niya sa mga emergency medical team. Nag-MI o MI yung pasyente. Myocardial infarction o merong may? Okay. Dun sa daloy ng sa kanyang heart, ng mga daloy ng dugo, maaari na nagkakaroon ng pagbara. Okay. So, ang sabi dito, radiating pain, yung mga focal pain, ibig sabihin, maaaring hindi lang dun sa heart or dun sa ating mga shoulder. Then, diffuse pain. So, maaaring sa tiyan, panga, pumunta sa balikat, yan. Tapos possible, nanlalamig, yan ng hina, nahihirapang huminga. Might be MI or myocardial infarction. Okay. Signs and symptoms, sweating, yan, sinasabi ko sa inyo kanya. Tingling sensation. Shortness of breathing, nahirapang huminga, pagpapawis ng sobra. Then yung tingling sensation po is, ito po yung parang ito po yung parang pagka parang nabibigay o masakit ang ulo, parang gano'n. Naranasan niyo po ba yun? Parang migraine na gano'n. Happens when heart attack happens when one or more areas of the heart muscles don't get enough oxygen. This happens when blood flow to the heart muscle is blocked. So, ayun pa yung kaninang sinasabi natin. Nagkakaroon ng blocking sa ating mga ugat-ugat, sa heart, o sa supply, dun sa ating mga sa ating heart muscles. Yan. So, kaya po yun, naninikip yung inyong dibdib na tinatawag. Kasi babara. Okay? Next. So, first aid management sa heart attack. Recognize the signals of the heart attack and take action. Ano ba yung mga signals ng heart attack? Ano yung mga possible na sinabi natin kanina? Yan. Saan nakahawak? Yan. Yung kamay sa dibdib. Yan. Isa. Tapos, nahirapan naman. Pag patient stop what he is or he is doing. Sabi lang naman dyan, pagpahingahin, lay down, pahigain, at laging dapat sa comfortable na position. Do not let the patient move around. So, pag natin nahihirapan ng huminga, sumasakit yung dibdib, huwag na natin hayaan tumayo. Kailangan natin pagpahinga sa cool temperature, then sa environment na safe. Hindi naman natin katak na yung pa sa maingay, yung pa sa magulo. Okay? Kasi actually, kung isang tao, di ba, minsan may mga nag-aaway,
bigla yung tao na yun, may sakit sa puso, stay mo pa siya doon, di ba? Next. Have someone call physician or ambulance for her. So, kailangan merong tumawag ng tulong. So, maaaring mo ito sa iba, or maaaring ikaw mismo, kung may numero ka, tawagan ka agad. If the patient is under medical care, assist him or her in taking his or her prescribed medicine. Okay, assist lang. Hindi tayo po pwedeng mismo yung kamay natin ang gamitin natin para makainom yung tao. Okay, kunwari, ito yung patient. Sir, may medication po ba kayo? Saan niyo po nilagay? Sa bulsa. Sa bulsa. Okay, kunwari si sir, putol yung kamay. O kaya, hindi niya magalaw yung kamay niya. Hindi na, masakit na. Okay, sir, saan po banda rito? Kaliwa, sir, gagawin din ko. Kukunin ko na sa ano niyo, ha? Okay. Ngayon, kapag nakuha niya na yung medicine, ngayon, sir, pinamin niyo na po ito. Lalagay niyo sa kanyang kamay. Tulungan niyo siya. Ganon din sa tubig. Okay? Bakit po? Bakit kailangan natin tulungan yung patient? Yes po, yes. Para malalaman siya sa ginagawa niya. Yes, isa pa po yun. Yes, sir. Baka may... Okay, ganito lang yan. Yes, ma'am? Pangalawa, makita ng mga tao na hindi natin siya pinilit, ano man yung prescribed medicine niya, hindi natin siya pinilit kasi baka mamaya sinasabi, ay, kanina buhay pa yun, pinainom sila nito. Di ba? So, anong muna sa atin? Nilason natin yung pasyente. Okay. Next. Yan. Kung nakikita nyo, so, foreign body airway obstruction naman to. Possible kasi, nag-hito ang ating, nagkakaroon tayo ng cardiac arrest kapag meron tayong airway obstruction naman to. So, ito naman yung mga nabubulunan. So, nabulunan kasi, yan, tao. Makain ka na dyan. Okay, improper chewing. Ayan. Bakit kaya sinasabing improper chewing? Yan. Kasi iba hindi mo yung ibis na chewing, ang ginagawa, Okay. Excessive intake of alcohol. Presence of denture. Ano yung denture? Running while eating. Yan, mga bata. So, kaya, yung mga, running while eating. General to, Okay, children hand to mouth, stage, left, unattended. Ito yung mga batang, pinaglalaro ng mga, maliliit na laruan, kasi yun, naiwanan, na-choke sila ngayon. Next. Meron tayong types ng obstruction, mild obstruction and severe obstruction. Okay, so mild obstruction, yung pasyente kaya bang, sinasabi dito? Hiluwa? Pwede siyang umubo. Gusto na yung ubo. Pag nakakaubo pa siya, it means mild pa yun. Pero pag yung pasyente hindi talaga makaubo, so yun yung matag ng severe obstruction. Okay. So, kunwari, ito si patient. Kaya tayo Okay. So, paano yung obstruction? Paano yung choking? Sign. Sign of choking. So, dito ka kaya? Ubo ka. Ubo. Asan mo? Sige pa. Okay. Kapag nakikita nyo yung pasyente is merong hangin na nailabas at kaya niya mag-ibuga, encourage na lang. Bakit? Kasi, possible kasi, malapit lang yung obstruction. Kasi kapag inano ka agad, baka mamaya sobrang pang malapit o kaya pag pinakailaman mo. Okay? So, ganun din, kailangan mo na siyempre tignan kung nasaan. Next. Balik mo muna. So, yung sa, severe naman,
So, wala na siyang air exchange kasi hindi na siya makaupo eh. So, ibig sabihin lang na nakupul, na nakablock yung airway niya. So, walang hangin, walang ingay ng mga kasi full na. So, totally, obstruct. Anong ginagawa? Renzo? Halika dito, bilis. Okay, ano ba yung ginagawa? Pagka severe obstruction na. Okay, ano nasabi sa manual? Kailangan bigyan ng lock, back, close. So, kailangan din ng abdominal, chest, thrust. Yung chest thrust na tinatawag, paano yun? Chest. Okay, pag sinabing chest thrust, hindi naman talaga siya sa abdominal chest thrust kasi galing siya sa abdomen. Papunta sa chest. Okay. Kapag ang inyong pasyente ay severe na po, pag hindi makuha sa back close, ang pag-back close ko pataas. Okay. So, upo. Upo ka. Upo. Okay. So, hindi siya ganun makaupo. Sabihin na lang natin, kailangan niya i-beat. Okay? Ano to? Okay. So, baba close natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay, check natin. Check natin dito yung airway. Check. Okay. Kung kaya pang dakutin ng daliri, kung kaya pa po, huwag natin siya na biglaan. Kailangan paanin natin sa wall ng ating okay. Ito na. Okay. Sa wall po ng kanyang mouth, kailangan ipaan siya. Igilid. Diba? Kasi actually po, dito po sa ating mga fishmate, pwede po siya umaan sa ating mga ngipin. Kasi pag dinaretso natin, maaari po tumagulat pa. Okay? Abdominal chest thrust. So, dito po galing sa abdomen, ito pong kanyang daliri, close niyo po, then ito pong hinlalaki, lalagay niyo po dito sa ilalim ng kanyang, yes, so sa pagitan po, then, yan niyo po ng ilang beses, 1, 2, 3, 4, 5. Pero pagka umuubo na po yung pasyente at naluwa niya, huwag niyo na pong buuin. Okay po ba? Okay. Kapag ang pasyente nawala ng malay, so kaya po kayo naka-tripod position is para, masahin niyo po siya, okay? Ibigay mo weight. Ibigay mo yung weight po sa akin. Trust me. Okay. Trust me. Okay. Tandaan niyo na po siya. So, dun siya po nagsisimula yung pag nawala niya. Next slide. So, vital arrest is the condition in which circulation ceases and vital organs are deprived of oxygen. Okay. Sinasabi lang dito, kapag naapektuhan na ang circulation and vital organs of deprived or nawawala na ng oxygen ng katawan, ayun po yung nag-lead ng cardiac arrest. Okay. Kaya pag sinasabi natin, no pulse, no breathing, ano ginagawa, sir? No pulse, no breathing. Anong ginagawa? Hangin. Conduct ng cardiopulmonary resuscitation. Okay. So, ito yung tinatawag na cardiac arrest. So, heart attack saka versus cardiac arrest. So, electrical problem. So, nagkakaroon na ng irregular heartbeat dahil nga, bakit? Nagpa-block na yung, nagkakaroon ng, block
blockage of artery or no ating circulation. So ngayon, pag nawawalan na ng circulation, nag-block na yung circulation, nahihirapan na ngayon magkaroon ng ano, tawag dito, pag ng heart. Okay. So ayun yung sinasabi ng ang heart attack ay nagkaano sa cardiac. Ayun. So yan po yung sabihin niya. Yes? So cardiopulmonary resuscitation or CPR is the combination of chest compression and ventilation. Okay. Or sinasabing compression only. Okay. Sa pag-revive ng patient, pwede po tayong hindi magbigay ng air? Pwede po ba? Tama hindi. Pwede po yun. Ang yan sinatawag na compression only. So, if ever man, kaya nung mouth to mouth, yung pasyente mo, kakilala nyo, o kamag-anak nyo, after 30 compression, kailangan siya magbigay ng hangin. Pero in safe way, gumagamit po tayo ng ang bubag. Ang bubag po is a brand. Pero anong tawag po dito, sir? Alam niyo to, taga kayo eh. Anong blue mo nga kayo, sir? Low bag po. Ha? Low bag tawag po. Blue bag. Ano pa? BBM. Hindi po pong malos. Okay. Ito po yung tinatawag na bag. Ito po yung valve. Yan yung mask. So, ang tawag dito? Anong tawag? Valve? Mask. Hindi po pong malos. BBM. Okay? So, pwede natin i-revive yung tao using lang ng ating compression. So, compression lang pwede po. So, next slide. Criteria for not starting CPR. So, ito yung if the patient has nakalagay na dinaro, do not attempt resuscitation. Okay, ayun po yung sinasabi sa inyo nakaraan na kapag ang pasyente ay may naka-indicate sa kanilang bracelet o sa kanilang necklace o meron silang papel o meron ng documentary na legal na bawal silang i-resuscitate kapag cardiac arrest sila. At ginawa niyo po yun, maaari kayong kasuhan. Yung sign of circulation heart transport. Nakikita nyo sa YouTube, di ba? Meron ng hininga, umuuna, tinatapakan pa ng pakay, tinatalo ng pakay. Di ba? CPR pa rin. Okay. So, mali yun. Then, turn over to medical services or properly trained authorized personnel. Okay, ano na yung mga authorized personnel? Doktor, ambulance team. Huwag naman sa polis. Anong gagawin ng polis dito? Mabarili. Para mapapalis. Yung polis kasi for safety lang yung security. Huwag doon, ha? Sabi mo, may polis na. Kasi ikaw na bahala kayo. Okay lang kung polis is doktor. Yung mga polis kasi na doktor. Okay lang. Operator is already exhausted. Cannot continue CPR. Okay. Kapag kayo mismo sa inyo, kapag pagod na kayo, wala na kayo na kasi. Kapag mamaya kaya kayo, mati-OP. Kaya na rin yung mamaya. Emergency medical responder. First responder. Hindi tayo pwedeng mag-assure ng responder. Bilang responder, kailangan natin ang ating safety. Make sure that you and the victim and any bystander are safe. So, yun din yung kanina natin yung nakaraan. Nakalala niyo mo ba yan? Yung safe. Then, response, check for response. So, ano yung tinitig sa response, sir? Ma'am, ano yung abbreviation natin? AB. Okay, AB. Then, A,
unconscious. Okay, airway. Ano yung airway? Okay? Airway. Breathing. Then, okay, sa airway daw, there's no response position of the victim on your back. So, with your hand on the forehead and your fingertips under the point of the chin. Gently tilt the victim's head. Okay. Renzo, meron mo na dito. Okay. Airway. Check for airway. Okay, sinabi check for airway. Yung may choking. Meron. Check for airway. Kapag ang pasyente ay mayroong possible spine injury, ang ginagawa natin is ano siya? Lalagyan daw stabilize yung head. Pero pag mag-check na airway, yotras on overhang ginagamit natin. Binababa natin yung jaw. Masakit ito. So, gamit yung ating mga gamit. Inana natin ito. Binababa natin. So, saan tayo mag-check na? Airway. Okay. Ano naman head tilt, chin lift? Head tilt, chin lift, chin lift. Okay. Ganyan po head tilt, chin lift. Bakit po hindi head tilt, chin lift ang possible injury ng spine? Kasi nakababata. Nakababata po yung kanyang spine. Pag ginalaw. Head tilt, chin lift. Okay, bulutan na yan. Okay. So, ayun po yung pag-check ng airway. Ano naman yung breathing? Ulit tayo. Breathing, paano? At? Ito po, may isa. So, tinatapat yung tenga sa kanya? Okay. Breathing. Then, circulation. Dito sa kanya, ano? Yung healthy, chin lift. Then, titingnan din po yung kanya, ano? Okay? Next slide. Pag-absent daw, or abnormal breathing, ano daw ang gagawin? Ano pong gagawin pag walang breathing and or breathing and wala? Ang gagawin natin, tayo mismo is, ano? Tumawag kung meron tayong phone or available naman. Pero pag wala, anong gagawin natin? Ano? Okay, so tayo na mismo yung ma'am? Hindi, sige muna tayo. Okay, until na makatawag tayo sa ibang pagsamahan natin. Maaari lang kasi hindi mo matawagan yung sa hospital. Maaari matawagan yung kakilala mo. Diba? Actually po, sa atin, sa lugar natin, lalo na pag lugar natin maraming tao. Konti ka naman na dyan, dami na kami nakarinig. Nakalive na yan. Diba? Nakalive. Nakalive po. Okay. Nakakaano po, isang po. Sino po taga-tondo dito? Nakakalungkot lang. Happy lang. Diba? So, tumakbo yung mga responder doon. Natakot na eh. So, nangyari sila may nirespond yung ambulance. Kasi nagkaroon daw ng commotion. Nagkaroon ng may nasasakta, may naparil. Hindi ko po sigurado kung totoo yun. So, mabilis yung balita, naka-live na rin pati yung mga nasaksak. Ito na ano, may nasaksak talaga. May nasaksak po ba? May namaril. Kaya yung ibang bumbero po ngayon, may mga black tag sa kanilang mga profile. So, yun. Kailangan natin tumawag kagad ng tulong. Then, sabihin na send for an AED or ambulance with AED. Then, after nun, kung kaya, ibalik natin yung circulation through ano? CPR. Next. Wait lang.
Ang sabi dito, if the breathing is absent or abnormal, ask the head or helper to call emergency services or call them yourself. Stay with the victim. So, bakit hindi natin siya pwedeng iwanan? Sana nga nag-stay, no? Then, activate speaker function of hands-free option on the telephone. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo na habang nagsisipper kayo, pwede kayo tumawag ng tulong. Okay, bakit? So, pwede yung natawagan yung doktor o nakilala yung medical implant is ano sabihin sa inyo? I-instruct kayo by the telephone or by a call. So, sabihin sa inyo, ganito gawin mo, ganito i-check mo. Okay. Then, send someone to find and bring back IED available. If you are on your own, do not leave the victim, but start saving. Okay, yun. So, laging sinasabi, huwag mong iwanan yung pasyente. Then, kapag no choice, start CPR. Kneel by the side of the victim. Sino pwede mag-demo? Demo. Ang CPR. Kapit saan? Sa shoulder. Yan. Then, place the heel of the hand in the center of the victim chest. This is the lowest half of the victim's breastbone o sternum na tinatawag. Okay, yung tinatawag na sternum, ano po yung sternum? Yan. Ito yung minsan hinahan natin sa chest wrap or sternum wrap. Yan. Ito po, position, reserve vertically above the victim's chest, and press down the sternum at least 5 cm, but not more than 6 cm. After this compression, release all the pressure on the chest without losing contact between your hand and the sternum. Repeat at the rate of 100 to 120 per minute. Okay, ayun po yung tinatawag natin na ratio na kailangan sa isang minuto ay makisandaan tayo hanggang sa 120. Okay. So, ayan. Pakita mo sa kanila. Okay. So, wide the knee. Wide niyo yung knee nyo. Wide ng konting knee. Yan. Then, straight yung hand. So, yan yung position ng CPR. Then, ang compression depth, ang sinasabi is 5 cm. Pero depende po yun sa pasyente. Pero pag mga older pa yun na, pwede po yun. Pero pag mga infant, so iba po yung depth. Okay? So, yan. So, 30 compression. So, may 30 compression tayong sasagawa. Then, 2 breaths after ng 30 compression. Okay po ba? Then, 5 cycles. So, kailangan makabuo tayo ng 120 per minute. Okay na? Yung position lang po yung pinahano natin. Okay. Mamaya po, sa third demo, kailangan magawa niyo po yung positions. Tapos po, ano po yung interval na bilang. Kasi po, meron po tayong cue na AED. Okay? So, sa AED, mag-cue to. Meron itong beat. Rescue breathing. Kailangan anong gagawin? Okay. Sinasabi lang dito, pinch yung nose. Kailangan sakop yung buong bibig. Nakuha? Parang ganito. Okay. Dito, bakit hindi na? Nipples. Okay. Ano ba yung nipples? Hips. So, yung nipples po, so, lahat naman tayo meron. Sa between po ng nipples, doon po inaano yung knee. Then, sa sternum, sa baba. Okay po ba? Hindi dito sa bakit hindi dito sa puso? Hindi dito sa puso na. Yan. Kasi sa likod po niyan, nandiyan po yung ating namos. Saka, mas malapit po kasi dito sa taas yung heart natin. Okay. Diba? Hindi naman nandito yung heart mo eh. Nandito dito sa chest mo eh. So kaya malapit sa nipples, sa gitna. Okay po? Next. Line and do listen, repeat. Okay po? Next. Give 2 initial breaths. Okay.
initial threats, lalo kung hindi naman kayo sanay magbigay ng briefing. Pero po sa training, dahil tinitrain na po ito, maaaring gawin niyo po yun. Okay, balik ako dun sa scene na ano, kailangan niya. Okay, una, principles pa rin tayo. Survey the scene is safe. I have my PPE on. So, ma-answer ako si JR. Kaya lang sa first aid, maaari mo ba akong tumulong? Yes. Check. Lagi sin. Okay. Ampo. Ano yung ampo natin? Okay. Verbal. Check. Then, pain. So, wala sa pain. Anong gagawin natin? Condition of patient. Check for? Okay. Ito po. Pag condition of patient nyo, ma'am, na nakakula. Maaari niyo po ba akong tawag na? Gagawa ng ambulansya. Wala AED. So, dahil wala siya, unresponsive siya, nagpatawag na po ako ng tulong na ambulansya. Or AED na may ambulansya. Check for? Ano? Check for airway. Deep, chin leak, or blood rush maneuver. Check. Walang obstruction. Okay. Sunod, check level. Breathing. Okay. Okay. Habang chinecheck ko yung kanyang ano, Just, yung pulse. habang chinecheck ko po kanyang tawag na circulation, chinecheck ko po yung kanyang paghinga. Okay. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Okay. Ang fast na breathing, anong gagawin ko? Start. Okay. Ipapalot ko po yung ma'am, sir. Nakatawag na po ng ambulansya. Ito nang hindi. Okay, pag wala pa rin. Then, start na sa chest compression. Okay. Sa nipple line, then, sa gitna, sa sternum, yung dominant hand, secondarily, yung hand na ano, pinangalan. Then, position. Good po. Dito sa, possible po sa shoulder. Straight hand po. Ang bigat po is manggagaling sa shoulder. Then, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ang counting po sa CPR is ganito. 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nakuha niyo po? Or, 1 to 20, then 1 to 10, then 1. Okay po ba? Nakuha po? Ano po? 1, 2, 3, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Nakuha po? So, 20, then balik sa 1, then hanggang
Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Apply pads as shown in the pictures. Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Do not touch the patient analyzing heart rhythm. Do not touch the patient analyzing heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Press the flashing shock button. Press the shock button now. Shock delivered. Begin CPR. 10, 20, 30. Give 2 breaths. Okay. Susundin nyo na lang po yung AED mamaya. Yung tunog po ng AED dapat tumutog pa dun sa bigay niya. Oras na po. Time check. 12. Okay. Check po tayo. Time check muna tayo. Case manager. 12, sakto, 12 p.m. So tara, kain muna tayo. A few moments. Then, dapat po, kung ano yung level dapat nung tawag dito, kung saan, kung sa pool, sa loob. Okay. Yung ano, yung dalawang tulong, siguro na lang po yan, mga tulong. Dahil may yung pinaka, plus nyo lang po, plus nyo lang po sa loob. Then po dito po, abo nyo lang yung mga nakikira. Tapos, ano po? Okay, ito po yung tinatawag na suhok. Wala pong sapatos. So, ito po yung injury sa maaaring sa paa ko. Sa ibabaw ng ating tawag dito or sa talampakan, pwede po yan. O sa ibabaw ng talampakan yan po. Okay. Sige po, Ate John. Ate John. Then, yung apex po, ang pinaka-base po is nandun sa may sakong banda. Then, yung apex, nasa harap ng paa. Iangat nyo lang po yan. Then, sakay tatali. Twist nyo lang po iangat sakay tatali. Mga wound pa lang po yun. Ayan. Parehas na po yung ginagawa nila sa atin. Okay, the patient has pulse and breathing. Anong gagawin? Patayin niyo na. Patayin niyo na. Ito daw.
Tingnan nga